Paano kung sasabihin ko sa inyong may mga pamilya sa Pilipinas na naniniwala silang hindi sila buong tao, na ang dugo nilang dumadaloy ay hindi lang galing sa laman at buto, kundi sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Sa pinakadulong hilaga ng Pilipinas, sa gitna ng alon at hamog ng Batanes, may mga kwentong hindi mo maririnig sa mga libro. Mga kwentong bumubulong lamang sa dilim. Ang Batanes, isang probinsyang nakatayo sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan, binabayo ng hangin at alon. Konti lang ang tao rito, mga Ibatan, na nabubuhay sa simpleng pamumuhay, malayo sa ingay ng kabihasnan. Pero sa ilalim ng katahimikang ito, may nakatagong mundo. Sa mitolohiyang Pilipino, ang mga engkantado ay mga nilalang na hindi tao, mga diwata, engkanto, o anito na naninirahan sa mga punong balete, sa mga kuweba, at sa hangin mismo. Sila ay magaganda, mapuputi, at may kapangyarihang hindi kayang ipaliwanag ng agham. Pero paano kung ang mga engkantado ay hindi lang mga kwento? Paano kung may mga pamilya na nabubuhay kasama natin ngayon na nagtataglay ng dugong engkantado sa kanilang mga ugat? Sa ilang baryo ng Batanes, may mga angkan na matagal ng pinagbubulungan. Hindi sila katulad ng karaniwang Ivatan. Ang kanilang balat, maputi, halos nagliliwanag sa araw. Ang kanilang mga mata, kakaibang kulay, parang hindi naangkop sa tropiko. Ayon sa mga matatanda, ang mga pamilyang ito ay nagmula sa isang babae, isang engkantada, na bumaba mula sa bundok isang gabing walang buwan. Nahulog daw siya sa pag-ibig sa isang mangingisda at nagdesisyon silang magsama. Ang kanilang mga anak, kalahating tao, kalahating engkantado. Hanggang ngayon, ang mga inapo ng pamilyang ito ay may mga katangiang hindi maipaliwanag. May mga nagsasabing ang ilan sa kanila ay nabubuhay ng higit 100 taon. May mga nagsasabing hindi sila nagkakasakit kahit sa panahon ng mga epidemya na tumama sa isla. Sa loob ng kanilang mga tahanan, may mga ritual na hindi ginagawa ng karaniwang Ibatan. Tuwing takip silim, naglalagay sila ng pagkain sa labas ng pintuan, hindi para sa kapitbahay, kundi para sa mga hindi nakikita. Isang pag-aalay, isang pagkilala sa kanilang pinanggalingan. Pero hindi lahat ay tinatanggap ang mga pamilyang ito. Sa komunidad, sila ay tinatrato ng may pagkamangha at takot. Walang nagsasalita ng malakas tungkol sa kanila. Dahil ang sinumang lumalapit ng sobra, ayon sa sabi-sabi, ay nawawala. At iyon ang dahilan kung bakit nandito tayo. Para alamin ang katotohanan. Noong dati sa Bilimblin, may lumabas na ulat mula sa isang maliit na grupo ng mga antropologo na nagsagawa ng pag-aaral sa Batanes. Ang layunin, suriin ang DNA ng mga pamilyang may sinasabing engkantado ancestry. Ang resulta, hindi kailanman na-publish. Ayon sa isang hindi pinangalan ng researcher, ang mga sample ay nagpakita ng mga genetic marker na hindi karaniwan. Mga anomalya na hindi nila maipaliwanag gamit ang karaniwang populasyon ng Southeast Asia. May mga haplogroup na hindi tugma sa Austronesian ancestry ng mga Ivatan. Siyempre, may mga siyentipiko na nagsasabing hindi ito supernatural. Maaring resulta lamang ito ng genetic isolation, isang maliit na populasyon na nag-interbreed sa loob ng daan-daang taon, kaya nagkaroon ng mga kakaibang katangian. Genetic drift, sabi nila. Hindi magic. Pero may mga hindi kontento sa paliwanag na yon. Dahil
paano may papaliwanag ang mga bagay na hindi lang tungkol sa DNA. Ang mga pangyayaring walang siyentipikong basehan na nangyayari pa rin hanggang ngayon sa mga baryo ng Batanes. Doon pumapasok ang mga testimonya. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Creep of Terror. I-like ang video na ito at i-share sa mga kaibigan mo na mahilig sa mga misteryoso at nakakatakot na kwento. Mag-iwan din kayo ng komento. Ano sa tingin ninyo? Totoo ba ang mga engkantado? Hanggang sa susunod na episode, mag-ingat tayo sa dilim.